tawa ni. A high significance no of using this data visualization no. As mentioned ganina, balik ta. So katong giingon diri ganina gani. Statement diri. Gusto na ko i-highlight. Ano yun? Lo, kulang yata na siya. Hmm. Well, anyway, yeah, there's really sa tawag na, there is really a significance or high significance um tawag dito. Wait lang. Okay, going back, there's really a high significant value no of utilizing data visualizations because there are values na mas ma-interpret siya kaysa um kung ma-visualize siya compared sa kung tanaw na to ang numbers. So there are things nga dili siya easier makita ang trends o patterns kung diretso siya at makita na to ang numerical values, especially kung tag-as na ang mga numerical values, pero kung gamay lang siya like kita na to mata-mata makita niya na to nga ay dako na ni gamay na, pero kung taas na ang values mas dali na to makita gyud ang insight sa data kung um kung ato siyang ipa-visualize. Say for example, suppose you have a data set that includes the following information, no? It might be difficult to quickly spot the trends and draw conclusion about how sales are performing over the years. True. So from January to December, dili na to matansya bitaw no kung kano siya mataas o niubos. Kung isa-isaho na to, ana 80, 70, ana na pa siya sa average, below average, niya ang yung number of customers kani. Pero kung ato siyang i-visualize, no, mas dali na to makita. Ang trend, that's number one. So these are the um, raw data analysis, no? Number one is trend identification. Tanaw to ang trend sa atong data, di ba? So it's fluctuating, no? Na yung mga month nga niubos siya ug na ay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. May mga months na nisaka siya. So sales revenue line shows an upward trend gikan sa June. Tanawan niyo sa June. Gikan sa June to December, diretso na din siya pataas. Indicating increasing sales as the year progresses, particularly second half of the year. Number of customers, yun siya. Sales revenue. The number of customers line shows a similar trend. So kung tanaw na to, diba ang blue na is ang sales. Tapos ang red na is the number of customers. Pares ra lang pattern, di ba? Musaka ang sales revenue, ang kita. So nasa kinalaman sa kung daghan pod ang customer. So kung gamay ra ang customer, gamay pod ang kita. So na sila similar nga trend. So pareha sila og peak sila sa December. Diba? Taas na ka sa December. So daghang tao sa December. So that's trend identification no nakita na to nga parehas ang trend sa sales revenue ug sa customer. Next, kani siya. After finding the trend ang iyang pattern no, tanaw na to ang anomalies or mga anomalya. So ganina increasing, tanaw na to karon ang sa decreasing part. So there's a noticeable dip na niubos siya no. Nisound siya unsa man siya in the April kani siya and June. So probably tanaw na to ngano ka niubos siya which might require further investigation. So siyempre this is salesman baligya man eh. So atong i-consider na sa man seasonal factors so dili season karon dili ting palit ano or
something to do with the weather, marketing issues. Kasi wala na tarong pag market, no? Wala na sila yung mga advertisements, wala sila side, something to do with promoting their product. The last one is the economic conditions. Yeah. Kasi kuan ang ekonomiya, na problema sa ekonomiya, mahal ang mga palaliton. Ang alang unahon ang mga kuan, mahal ang palaliton. So, nanira ba gina siya, no? Either seasonal, usog ang ting palit, either something to do with the marketing issues, promotion sa product, or economic conditions. So that's anomalies, no? There's also sharp rise in sales revenue starting July. So muna ang anomaly, no? Ganina ni kalitrang og ubos. Unya ni kalitrang pud og saka, di ba? Kani mga something, parang may something ba? Sharp rise in sales revenue starting July, di ba? June ni ubos, pag July ni saka siya, nya taas kay tanan ang diri ba ang pagsaka, di ba? Tanaw na to, no? Diri taas ang iyang pagsaka, diri diretso siya. June to July. So pag abot sa July gid suggest a potential successful promotion or marketing campaign that drove more customers. So probably kani siya rin hinay man ang sales ani. So meaning successful ang pag-promote siguro sa product or unsa nga strategy ang gihimo nila para daghan ang mamalit sa kaning month. So that's anomaly, no? Next, tanaw na to ang relationship between variables, no? Ang atong gi-consider is dani is ang customers man ug ang sales. So a clear correlation na siya relationship between sa number sa customer ug sa sales revenue. Klaro gyud na naay correlation. Kay ngano ni saka pod ang customer, ginaog pod ang income, di ba? Hinaog ang kadagan sa customers. So clear ang iyang correlation. However, kung atong tanahon, ang iyang correlation niya dili siya perfectly linear. Linear ang iyang kuano, ang iyang ang correlation kay di man siya straight, di ba? Na may times ka maubos, may times sumasaka. So dili siya ano ba? Dili siya perfectly linear, suggesting that other factors other than the number of consumer also influences sales. So naayon mga lain day nga mga considerations ani nga nakapekto dahil sa sales. Unsa kana? Example like sa man average purchase value, di ba? Kung pila ra ilang paliton, dagan lagi customer pero dili sa ing nakadagan sa ilang ginapalit. Siya. So mao ang iyang revenue dili pa niya nakataas. Mo ni siya ang mga considerations. Or mga discounts, ano bitaw? Wala kay mga discounts, daghang kay customers, wala kay mga discount siguro. Mo nang dili pud siya ina nakakuan. Well, una is i-identify na to ang trend, sunod ang anomaly, and then kita na to ang relationship. So, ang trend sa data, unsay dagan sa data sa atong x o sa y, I mean sa atong variable, unsay dagan sa atong variable sa atong sales revenue versus the number of customers. Tapos itanaw na to ang iyang anomalies sa values, kano siya sinaog, yan kahit ragsaka, mga something like unusual nga mga pattern. So that's anomaly, no? And then the last one is ang iyang relationship, no? Relationship, ang iyang connection niya. Kung naba sila correlation. After ana is ang iya na din unsa ang mga potential actionable insights nga pwede buhaton, di ba? What would be the next course of action nga pwede suggest? So number one is increasing marketing efforts during low sales period. Kaya makita naman nato ang mga period or mga months nga low ang sales. So probably we could consider i-boost ang marketing or ang pag-offer ng promotions sa April o June. So probably kanang mga month, maghatag og mga discounts, di ba? So ana sila gina-perform na po na sa mga store, kabantay ta sa TV, no? Anong na nganong dili nganong not
all the time nga every month nga na ay discount. Yeah, karon sa gid magawa sa discount to di na to matagnaan pero through the data nga na project nila nga pag-visualize sa ilang pag-analyze nakita nila unsa nga mga month kalo ang ilang sales dito sila naghatag og mga promotions, discounts, buy one take one and whatsoever unsa pa na nga mga strategy, mga gimmick. So, focus on high performing months. Yes, tama. Ang mga months nga taas ang sales, you can stock up and offer special deals during the strong second half of the year. And customer loyalty programs. Strengthen customer relations, drive numbers, and boost revenue. Loyalty programs. So data visualization, to end this slide, no? Data visualization is an essential component in the field of business intelligence, analytics, and data science, enabling professionals to derive and communicate actionable insights from the what? From the data or from the data set. All right. So what's the difference between business intelligence, analytics, and data science? Analytics and data science now na ato naman yung na differentiate no sa atong first tong introduction to data analytics and data science. Ang business intelligence is mas dako-dako na siya. Ang analytics ug ang kuan subset lang sa business intelligence. Business intelligence is um that includes processes, steps, and technologies no to gather data, drive and transform the data to make it useful for decision making. So, ang business intelligence appeal ang pagkuha gid sa data. So, magamit og mga technology, algorithms, anything nga capture ang data, i-analyze. Si analytics, nag-focus na niya sa pag-analyze ng data. Nanay data daan. So, business intelligence appeal ang pagkuha sa data. So, I think mao ni ang pinaka core nga difference. Sige, so this ends the lecture, no?